Ang kulungan ay madalas ilarawan bilang isang lugar na kung saan unti-unting namamatay ang pagkamalikhain at talino. Subalit para sa mga taong nakakulong sa loob ng mga pader nito, ang pangangailangan ng nagiging tunay na ina ng imbensyon. Sa bahaging ito, susuriin natin ang lihim at mapanganib na mundo ng mga improvised sandata, isang patunay ng kakayahan ng tao na makalikha kahit sa pinakamatinding sitwasyon. Ang mga sandata na ito na gawa sa hindi inaasahang materyales ay sumasailalim sa desperadong pakikipaglaban para mabuhay at kung minsan sa matapang na pagtatangka para makatakas. Pero bago natin simulan yan, kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Number 15, Shank. Para sa isang bilanggo, ang salitang shank ay higit pa sa simpleng kahulugan nito sa diksyonaryo. Hindi na ito basta piraso ng metal, isa itong simbolo ng kapangyarihan, kontrol, at higit sa lahat, kaligtasan sa malupit na mundo ng kulungan. Ang shank, isang simpleng patalimos sandata, ay nakakabahalang karaniwan sa mga correctional facility sa buong mundo. Isa itong nakagigimbal na patunay sa pagiging mapamaraan ng mga bilanggo dahil karaniwang ginagawa ito mula sa mga pangkaraniwan at madaling mahanap na bagay sa loob ng selda. Ang paggawa ng shank ay isang lihim na operasyon, isang tahimik na paghihimagsik laban sa kontrol ng mga authority. Karaniwang inuhubog ito mula sa mga bagay na tila inosente lamang gaya ng kutsara, sipilyo o mga piraso ng metal na napupulot mula sa mismong istruktura ng kulungan. Kahit papalitan ng mga opisyal ang mga gamit ng plastik upang mabawasan ang possibility ng paggawa ng armas, patuloy na pinapatunayan ng mga bilanggo ang kanilang tiyaga at talino. Halimbawa, ang mga kutsarang nakakalusot palabas ng kantin ay daan-daang hinuhugisan sa semento ng pader o saig hanggang sa maging matalim na talim. Ang mga sipilyo naman ay pinapakinis at pinapahaba ang hawakan sa magispang na ibabaw hanggang sa maging matulis na sandata na kayang magdulot ng matinding pinsala. Mas sopistikado naman ng mga shank na gawa sa scrap metal o kawad na kinukuha mula sa workshop, bakod o maging mga frame ng kama. Ang mga materials na ito ay dumaraan sa mga matrabahong proseso. Minsan ay pinapainit gamit ang improvised na kalan na gawa sa lata at maliliit na kandila bago hubugin at patalasin. Sa uli, binabalutan ng isang dulo ng tela o tape upang magsilbing hawakan, kaya nagmumukhang parang professional na sandata ang natapos sa produkto. Subalit ang shank ay hindi lamang kasangkapan ng karasan. Ito rin ay isang simbolo ng ranggo at kapangyarihan sa loob ng kulungan. Ang pagkakaroon nito ay tanda ng lakas at nagbibigay protection laban sa mga banta at kung minsan, paraan upang makontrol ang iba. May mga pagkakataon din na nagagamit ito sa matatapang na tangkang pagtakas na nagpapakita ng silbi nito lampas sa personal na alitan. Ang isang kilalang halimbawa ang naganap noong 1987 sa Atlanta Penitentiary sa Estados Unidos, na kung saan ang mga Cuban detainee na armado ng iba't ibang shank ay nakontrol ang facility sa loob ng 11 araw. Sa kabila ng nakakatakot na image nito, ang paglaganap ng shank sa mga kulungan ay malinaw na simbolo ng kakayahang umangkop at pagiging mapamaraan ng tao kahit sa madilim at mapangarib na kalagayan. Ipinapakita nito ang isang reality na kung saan ang pagitan ng kaligtasan at kapamakan ay kasing nipis lamang ng talim ng isang shank. Isang nakakapangilabot na paalala kung hanggang saan kayang umabot ang isang tao kapag wala na siyang ibang pagpipilian. Number 14, Zip Gun. Mukha talagang imposibleng pagsamahin ng kulungan at baril. Subalit paulit-ulit ang napatunayan ng mga bilanggo ang kanilang kakayahang lumika ng mga improvised na armas, kabilang na ang tinatawag na zip gun o homemade gun. Isa itong nakakatakot na halimbawa na kung saan nagtatagpo ang pagiging mapamaraan at desperasyon na kayang gawing nakamamatay na sandata kahit ang pinakakaraniwang bagay. Talagang simple lamang ang prinsipyong sinusunod ng zip gun. Kailangan mo lamang ng silid para sa bala at paraan upang pasabugin o paandrin ito. Sa kabila ng pagiging primitibo ng disenyo, ang ganitong uri na sandata ay lubang mapanganib at talagang hindi rin madaling kontrolin, kaya maaari itong makapinsala hindi lamang sa target, kundi pati sa gumagamit mismo. Karaniwang nagmumula ang baril o tubo ng zip gun sa mga piraso ng metal pipe o tubo na napupulot mula sa sirang kagamitan o bahagi ng infrastruktura ng kulungan. Ang mga bala naman ito ay maaaring ma-improvise din. Gaya na lang ng piraso ng metal, bato, o kahit maigpit at tinuping papel na kayang tumilapon kapag pinasabog. Subalit ang talagang kakaibang bahagi ng mekanismo ay ang pagpapaputok. Dito lumalabas ang tunay na talino ng mga bilanggo. Gumagamit sila ng iba't ibang paraan, gaya ng rubber band o spring para sa mechanical na impact, o kaya ay posporo at mga kable ng kuryente upang makalika ng init na siyang magsisilbing igniter. Isang kilalang kaso ang zip gun na ginawa mula sa metal na tubo at sirang bombilya. Ginamit ang bombilya bilang igniter kapag nakakonekta sa pinagmumulan ng kuryente, habang ang tubo naman ay siya nagsisilbing barrel para sa improvised na projectile. Isa itong nakakatindig balahibong patunay kung gaano kalayo ang kayang marating ng invention kapag ang tao ay nasa sakdulang sitwasyon.
Number 13, toothbrush razor hybrid. Para sa isang bilanggo, kahit ang pinakasimpleng gamit tulad ng sipilyo ay maaaring maging kasangkapan para mabuhay. Ang toothbrush razor hybrid ay isang sandatang nakakatakot sa pagiging simple nito. Isang panglinis ng ngipin na ginawang potensyal na kasangkapan ng karasan. Talagang napakadirekta ng proseso ng paggawa nito. Kukuha ang bilanggo ng karaniwang sipilyo at ilalagay ang talim ng razor blade sa isang dulo. Madalas itong ginagawa sa pamamagitan ng pag-init o pagtunaw ng plastik upang maipit at kumapit ng maigpit ang blade. At kapag natapos na, nagiging sandata itong madaling itago, subalit talagang lubang napaka-epektibo. Nagbibigay ang plastik na hawakan ng matibay na kapit, habang ang maliit na talim ng razor blade naman ay kayang magdulot ng malalalim na mapanganib na pinsala, lalo na kung ito ay tatama sa mga sensitive na bahagi tulad ng mukha o leeg. Ang toothbrush razor hybrid ay malino na patunay na kung hanggang saan ang kayang gawin ng mga bilanggo upang maprotekta ng sarili o magkaroon ng kalamangan. Ipinapakita nito ang malupit na reality sa loob ng kulungan na kung saan kahit ang mga bagay na simbolo ng kalinisan at kalusugan ay maaaring gawing instrumento ng karasan. Number 12, Molotov Cocktail. Ang apoy ay matagal ng simbolo ng paghihimagsik at pagkawasak. Sa loob ng kulungan, ang simbolong ito ay nagiging literal at nakakatakot sa anyo ng Molotov Cocktail. Maaaring mukhang imposibleng makabuo ng ganitong sandata sa loob ng prison wall. Subalit ang pagiging mapamaraan ng mga bilanggo ay talagang halos walang limitation. Ang Molotov Cocktail ay isang simpleng homemade na pampasabog na nagdudulot ng apoy. Karaniwang itong binubuo ng bote na mayroong lamang madaling magliyab na likido, kadalasan ay gasolina o alkohol, at isang piraso ng tela na siyang nagsisilbing bitya. Sisindihan ng tela bago ihagis sa target, at kapag nabasag ang bote, kakalat ang likido at ito ay agad na magliliyab, na kung saan maaaring magdulot ang malawak na sunog. Sa kulungan kung saan mahirap makakuha ng gasolina o alak, nagiging mas malikhaing muli ang mga bilanggo. Maaaring gamitin ang mga ipinuslit na cleaning materials o kaya ay likidong nagmula sa fermented na prutas mula sa kusina. Ang mga bote naman ay pwedeng manggaling sa iba't ibang pinagmulan gaya ng lumang bote ng gamot, soft drink bottle, mula sa vending machine o kahit plastic na tinunaw na hinubog muli. Ang mitya naman ay kadalasang gawa sa punit na tela mula sa kumot o damit na ibinababad sa parehong flammable na likido. At para naman sa pagsindi, gumagamit ng lighter o posporo na naipasok ng palihim o nakuha sa loob ng kulungan. Sa isang lugar na kontrolado at sarado, ang ganitong uri ng sandata ay talagang napakadelikado. Hindi lamang sa target kundi sa buong facility. Isa itong nakakatindig balahibong patunay kung gaano kalayo ang kayang gawin ng isang tao kapag wala na siyang ibang pagpipilian. Number 11, crossbow. Minsan, ang mga sandatang nalilika sa loob ng kulungan ay hindi lamang nakakatakot, kundi kahanga-hanga rin sa antas ng pagiging improvise at engineering. Ang isa sa mga pinakamatinding halimbawa nito ang homemade na crossbow, isang sandata mula sa sinuunang digmaan na muling nabuhay sa loob ng prison walls. Ang paggawa ng crossbow ay nangangailangan ng maraming material, mahabang oras at mataas sa antas ng kasanayan. Karaniwang ginagawa ang katawan o stock nito mula sa matitibay na materyales tulad ng sirang kasangkapan, kahoy mula sa frame ng kama o mga piraso ng metal. Ang bahagi naman na nagbibigay ng puwersa sa paglipad ng projectile, ang bow, ay maaaring gawa sa maigpit na pinilipit o tinuping papel o kaya ay manipis, subalit nababaluktot na metal. Ang mekanismo naman ng pagpapaputok ang siyang pinakakomplikado. Gumagamit ito ng lubid na ginawa mula sa hinimay na tali o punit na kumot kasama ang trigger system na hinubog mula sa kahoy o metal. Sa kabila ng hirap ng paggawa nito, may dokumentadong kaso na kung saan natuklasan ng ganitong sandata sa loob ng mga kulungan. Ipinapakita nito ang hindi matatawarang tiyaga at talino ng mga bilanggo at kung paano ang sining ng paggawa ng armas ay umaabot sa mga antas na hindi inaasahan kahit sa loob ng mahigpit na kontroladong kapaligiran. Number 10, radio heater, hot plate weapon. Ang kuryente ay isang normal na bahagi ng modern na buhay, subalit sa maling kamay, maaari ring itong maging mapangarib na sandata. Sa loob ng bilangguan, ang isa sa mga pinakakakaibang halimbawa nito ang tinatawag na radio heater o hot plate weapon, isang imbensyong nilikha mula sa ordinaryong radyo na ibinibigay sa mga bilanggo. Sa essence, isa itong electrical weapon na nabubuo sa pamamagitan ng pagre-rewire sa loob ng radyo. Binago ang heating element nito upang makalika ng matinding init na parang improvised na kalan o hot plate. Kapag ginamit ng palihim at tama, kaya nitong magdulot ng matitinding pinsala, sapat upang maging panakot o aktwal na sandata sa mga alitan sa loob ng kulungan. Subalit hindi basta-basta ang paggawa nito. Isa itong delikadong proseso na kung saan nangangailangan ng kaalaman sa kung paano gumagana ang mga electrical component, pati na rin ng matinding pag-iingat upang hindi mahuli ng mga authority. Sa kabila ng panganib, maaari rin itong makapinsala sa gumagawa.
At may mga kaso pa rin na kung saan natagpuan ng ganitong uri ng sandata. Ipinapakita nito kung gaano kalayo ang kayang gawin ng mga bilanggo upang maprotekta ng sarili o maipakita ang kanilang impluensya. Isang malinaw na paalala na kahit ang mga bagay na mukhang walang panganib, tulad ng radyo, ay maaaring maging kasangkapan ng karahasan sa loob mismo ng prison walls. Number 9. Choco. Minsan, ang pinaka-epektibong sandata ay hindi gawa sa pinakakomplikado, kundi sa pinakasimple. Isa sa mga halimbawa nito ang Choco, isang improvised sa sandatang gawa lamang sa tela at sabon. Nagmula ito sa mga bilangguang nagsasalta ng Espanyol na kung saan ang salitang Choco ay slang para sa homemade na kutsilyo o shank. Subalit sa kasong ito, tumutukoy ito sa isang particular na version na ginawa mula sa pang-araw-araw na gamit. Upang makagawa nito, kukuha ang bilanggo ng isang pirasong sabon at babalutin ito ng mahigpit ng tela. At pagkatapos, ito ay bababad sa tubig at hahayaan hanggang sa tumigas. At kapag natuyo, nagiging isang matigas at mabigat na bagay ang bundle, sapat upang makapagdulot ng seryosong pinsala kapag iniyampas ng malakas. Sa unang tingin, maaaring magmukhang walang pangarib ang mga materials na ito. Subalit sa loob ng kulungan, kung saan limitado ang mapagkukunan, ang ganitong simpleng invention ay maaaring maging nakamamatay. Ang Choco ay sumasalamin sa kakayaang umangkop at pagiging mapamaraan ng mga bilanggo. Isang patunay na kahit ang pinakakaraniwang bagay ay maaaring gawing sandata kapag ang kaligtasan ang nakataya. Isa itong matinding paalala ng reality sa likod ng mga rehas. Sa lugar na yon, walang tunay na harmless na bagay dahil anumang bagay ay maaaring magtaglay ng nakatagong panganib. Number 8. Bedpost Club. Gaya ng ipinapahiwatig ng pangalan, ang Bedpost Club ay isang payak subalit napakabigat na sandata na ginawa mula sa paan ng kama o anumang matibay na kahoy na makikita sa loob ng selda. Sa hanay ng mga improvised na armas sa kulungan, namumukod tangi ito dahil sa simple nitong paggawa talagang kakaibang epekto. Ang pagputol o pagbaling ng isang bahagi ng kama o muebles ay hindi madaling gawain. Nangangailangan ito ng lakas, tiyaga at matinding determination. Subalit kapag nagtagumpay, ang resulta ay isang mabigat na pamalo na kayang magatid ng malalakas at mapaminsalang atake. Hindi ito kasing lihim na madaling itago gaya ng ibang sandata, subalit hindi yun mahalaga. Ang Bedpost Club ay sumasalamin sa direkta at walang paligoy-ligoy na anyo ng karahasan sa loob ng kulungan. Walang komplikadong mekanismo, walang palamuti, puro lakas at pinsala lamang. Isa rin itong matinding paalala ng malupit na reality ng buhay sa likod ng mga rehas. Isang sandatang ipinanganak mula sa desperasyon at pangangailangang maprotektahan ng sarili na kung saan nagpapakita ng mga pangarib na araw-araw na kinakaharap ng mga bilanggo. Number 7. Glass Shard Knife. Ang salamin ay talagang bihirang makita sa loob ng kulungan dahil sa malino nitong potensyal na magamit bilang sandata. Subalit sa mga pagkakataong nakakalusot ito sa loob ng selda, maaaring maging pundasyon ng isa sa mga pinakanakamamatay na improvise sa sandata, ang Glass Shard Knife. Napakasimple ng paggawa nito. Kapag nakakuha ang isang bilanggo ng piraso ng salamin, babasagin lamang ito at pipili ng fragment na mayroong matalim na gilid. Hindi tulad ng ibang improvised weapon na umaasa sa lakas o shock factor. Ang Glass Shard Knife ay sandata ng katahimikan at katumpakan. Ang talim nito ay halos kasing talas ang labaha na kayang magdulot ng malalalim na pinsala na maaaring maging nakamamatay. Dahil maliit at madaling itago, isa ito sa mga pinakakinakatakutang armas sa loob ng kulungan. Ipinapakita ng pag-iral ito na kung saan hanggang saan sumugal ang mga bilanggo kahit sa sariling kaligtasan upang magkaroon ng sandata. Ang Glass Shard Knife ay isa sa mga pinakanakakapangilabot na representation ng buhay sa loob ng mga prison wall. Isang mundo na kung saan kahit ang isang piraso ng basag na salamin ay maaaring maging instrumento ng kapamakan. Number 6. Rock Hammer. Ang rock hammer ay hindi tradisyonal na sandata, subalit nakabit ito ang sariling lugar sa kasaysayan ng mga kulungan dahil sa connection nito sa mga pagtatangkang pagtakas. Isa itong simbolo ng tiyaga, determination, at tahimik na pag-iimagsik, isang simpleng kasangkapan na maaaring maging susi sa kalayaan. Ang paggawa ng rock hammer ay nagsisimula sa paghahanap ng matibay at matulis na piraso ng metal. Maaari itong manggaling sa bahagi ng kama, sirang makina, o kahit isang pako lamang. Ikakabit ang metal na ito sa isang hawakan, kadalasan ay gawa sa kahoy, at tatalian at tatapalan ng tape upang maging matatag. Subalit ang tunay na kapangyarihan ng rock hammer ay hindi sa lakas kundi sa pasensya. Ginagamit ito upang daan-daang ukitin ng pader, saig o bakal, o unti-unti, araw-araw, kadalasan sa dilim ng gabi o sa mga sandaling kaunti ang bantay. Pagkatapos gamitin, maingat itong itinatago upang hindi mahalata. Ang isa sa mga pinakakilala ng paggamit ng rock hammer ay noong 1962, Alcatraz Escape.
Isa sa mga pinakasikat na prison break sa kasaysayan na kung saan ginamit ito ng 3 bilanggo upang unti-unting makagawa ng daan palabas. Ipinapakita nito na ang rockhammer ay hindi lamang kasangkapan, kundi simbolo ng talino at hindi matitinag na pag-asa ng tao sa harap ng pagkakakulong. Number 5. Gasper. Kakaiba ang Gasper o Garote kumpara sa ibang improvised na sandata sa kulungan. Hindi ito para sa lantad na karasan, kundi para sa tahimik at malapitang atake. Isang sandata na idinisenyo para hindi marinig hanggang sa uli na ang lahat. Nagmula ang pangalan nito sa kakilakilabot na kakayahan nitong agawin ang hininga ng biktima. Karaniwang ginagawa ito mula sa manipis subalit matibay na lubid na nabubuo sa pamamagitan ng paghihimay ng damit o kumot. May mga bilangguring gumagamit ng dental floss na pinagdudugtong-dugtong upang maging mas matibay. Ang magkabilang dulo ng lubid ay nilalagyan ng hawakan, kadalasan ay piraso ng kahoy o plastik upang mas madaling mahigpitan at makontrol. Kapag ginamit, ito ay isang sandatang nakamamatay sa katahimikan na hindi nangangailangan ng lakas o ingay upang magdulot ng pinsala. Ang pag-iral ng Gasper ay isang nakakapangilabot na patunay ng mapanganib na talino na maaaring umusbong sa loob ng kulungan. Ito ay isa ring paalala ng patuloy na banta ng karahasan ng hinaharap ng mga bilanggo. Mga panganib na maaaring sumulpot mula sa anino, tahimik subalit nakamamatay. Number 4. Papier-mâché dagger. Ang papel ay karaniwang itinuturing na walang panganib, isang simpleng material na ginagamit sa pagbabasa o pagsusulat. Subalit sa loob ng bilangguan, kahit ito ay maaaring gawing nakamamatay na sandata. Ang papier-mâché dagger ay isang nakakagulat na halimbawa na kung paano nababago ang isang ordinary na bagay tungo sa isang mapanganib na sandata gamit lamang ang tiyaga, talino at desperasyon. Upang makagawa nito, nagtitipon ng bilanggo ng mga papel mula sa anumang mapagkukunan, maaaring pahaynan ng libro, dyaryo o kahit tissue paper. Ibababa dito sa tubig hanggang sa maging malambot na pulp, pagkatapos hinuhubog ito sa anyo ng talim at inahayaan na matuyo hanggang sa tumigas. Upang maging mas matibay, may ilan pang naglalagay ng tunaw na plastic o toothpaste bilang panlabas na patong na nagbibigay ng solidong istruktura. At kapag natapos, nagiging isang sandatang madaling baliwalain sa unang tingin, subalit maaaring maging nakamamatay sa tamang pagkakataon. Ang papier-mâché dagger ay sandata ng panloloko. Dahil sa kakaiba nitong itsura, talagang madali itong makalusot sa inspeksyon. Subalit sa loob ng bilangguan na kung saan ang sorpresa ay maaaring maging kalamangan, ang simpleng piraso ng papel ay nagiging tahimik, subalit mapangarib na banta. Ipinapakita ng sandata na ito ang matinding pagiging mapamaraan ng mga bilanggo. Isang kakayaang umusbong kapag ang kapaligiran ay limitado at ang kaligtasan ay nakasalalay sa sariling diskarte. Number 3. Lighter flamethrower. Ang apoy ay isa sa mga pinakamatandang kasangkapan ng sangkatauhan, simbolo ng init, liwanag at kapangyarihan. Subalit sa loob ng bilangguan, maaari ring itong maging instrumento ng takot. Ang lighter flamethrower ay isang nakakatindig balahibong halimbawa kung paano ang isang pangkaraniwang bagay ay maaaring gawing sandatang nagbubuga ng apoy. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pagmodify ng ordinary na lighter upang lumaki ang apoy at makabuga na nakakapinsalang likido. Minsan, ina-adjust lamang ang daloy ng gas at sa ibang kaso, nilalagyan ng improvised na lalagyan na may laman ng alcohol o iba pang flammable substance na nakuha o ginawa sa loob mismo ng kulungan. Ang resulta ay isang simpleng aparato na kayang maglabas ng apoy sa maikling distansya, sapat upang manakot, magdulot ng pinsala o lumikha ng kaguluhan. Hindi man ito kasing lakas ang tunay na flamethrower, sapat ang shock factor nito upang magbigay ng kalamangan sa gumagamit. Sa isang kapaligirang puno ng tensyon, ang ganitong sandata ay nagdaragdag pa ng panganib at unpredictability. Isa itong madilim na paalala kung paano kayang gawing mapaminsala ang mga pangkaraniwang bagay kapag ang tao ay talagang desperado. Ang lighter flamethrower ay sumasalamin sa kakayahan ng tao na gawing sandata ang kahit ano, isang simpleng lighter na nagiging simbolo ng takot at domination sa loob mismo ng prison walls. Number 2. Broken dinner tray shield. Karamihan sa mga improvised na sandata sa kulungan ay para sa pag-atake. Subalit may isa pang mahalagang aspeto ng kaligtasan at ito ang depensa. Dito na pumapasok ang broken dinner tray shield, isang simpleng imbensyon na maaaring maging literal na panangga sa buhay. Sa isang lugar na kung saan ang panganib ay maaaring sumulpot anumang oras, kahit ang tray na ginagamit sa pagkain ay maaaring gawing proteksyon. Madali lamang ang paggawa nito kumpara sa ibang sandata. Kailangan lamang makakuha ng matibay na tray, karaniwang gawa sa matigas na plastic o metal, at baliin o gupitin ito sa sukat na madaling hawakan. Minsan, pinapatalas pa nila ang gilid upang magamit din pang atake, subalit ang pangunahing layunin nito ay depensa. Sa aktwal na sagupaan, maaari nitong harangin ang mga pag-atake,
na makabuluhang nagpapababa ng panganib na mapinsalaan. At dahil na rin sa laki at tibay nito, maaari rin itong magsilbing hadlang laban sa maraming kalaban na nagbibigay ng distansya at kontrol sa sitwasyon. Isa itong malinaw na patunay ng mga panganib sa loob ng bilangguan na kung saan kahit ang pinakasimpleng bagay ay kailangang gawing kasangkapan para mabuhay. Higit pa ito sa isang improvised na kalasag. Ang Dinner Tree Shield ay simbolo ng patuloy na pakikipaglaban para sa kaligtasan sa loob ng prison walls. Ipinapakita nito kung paano napipilitang umangkop ang mga bilanggo sa kanilang kapaligiran, ginagamit ang anumang meron sila upang maprotekta ng sarili. Sa huli, ang dating simpleng lalagyan ng pagkain ay nagiging lifeline, isang paalala na sa kulungan, walang bagay ang tunay na inosente. Ang lahat ay maaaring maging sandata o panangga laban sa karahasan. Number 1. Knuckle Duster. Sa loob ng bilangguan, ang kamao ang kadalasang unang sandata para sa depensa man o pag-atake. Subalit mayroong paraan upang mas gawing mapanganib ang isang pag-atake, ang improvised knuckle duster. Isa itong simpleng imbensyon na kayang gawing mapaminsalang puwersa ang isang ordinaryong kamao. Ang prinsipyo nito ay palakasin ang impact ng suntok sa pamamagitan ng pagdaragdag ng matigas at mabigat na materyales sa bahagi ng buko. Ang paggawa nito ay nangangailangan ng pagmamalikain at pagiging mapamaraan. Maaaring gumamit ang anumang matigas na materyal na magagamit. Halimbawa na rito ang balumbon ng barya na binalot ng tela o tape upang magdagdag ng bigat at tigas. May iba ring gumagawa ng mas komplikadong bersyon mula sa tinuno ng sipilyo, kutsara, o mga piraso ng metal na napulot sa paligid ng kulungan. Hindi lamang ito tungkol sa paggawa ng sandata, kundi sa pagpapahusay ng natural na kakayahan ng katawan. Dahil nako-concentrate ang puwersa sa mas maliit at mas matigas na bahagi, nagiging mas malakas ang tama ng pag-atake na maaaring magdulot ng matinding pinsala o kahit mabali ang buto. Subalit may kaakibat na panganib ang pagdadala nito. Kapag nahuli, maaaring magresulta ito sa mabigat na parusa, kabilang na ang solitary confinement o dagdag na sentensya. Gayunpaman para sa maraming bilanggo, mas mahalaga ang kakayahang ipagtanggol ang sarili kaysa sa takot ng kaparusahan. Dahil dito nananatiling isa ang knuckle duster sa pinakakaraniwang improvised na sandata sa kulungan. Isa itong simbolo ng kapangyarihan at kontrol sa isang kapaligirang madalas ay ang pisikal na lakas ang nagtatakda kung sino ang makaliligtas. Sa huli, ipinapakita ng knuckle duster kung hanggang saan kayang umabot ang talino at determination ng tao sa harap ng panganib. Isang maliit na bagay na may malaking epekto na sumasalamin sa matinding reality ng buhay sa likod ng mga rehas.